Mga miyembro ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps, hinihikayat na magparehistro sa PhilSys at mga benepisyaryo ng programa. Prioridad na mapabilang sa Sustainable Livelihood Program ng DSWD. Hinihikayat ng DSWD ang mga household beneficiaries ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps na magparehistro ng kanilang demographic at biometric information sa Philippine Identification System o PhilSys. Ayon kay 4Ps Director Gemma Gabuya, ang pagpaparehistro sa PhilSys ay base na rin sa direktiba ni DSWD Secretary Rex Gatchalian upang ani ay madagdagan ang mga 4Ps household beneficiaries na nakarehistro na sa PhilSys o mayroong national ID. Samantala, sinabi din ni 4Ps Social Marketing Division Chief Marie Grace Ponce sa 4Ps Fast Track Program na kasama sa holistic approach na ginagawa ng 4Ps ay mabigyan ng livelihood ang mga beneficiaries. Ayon rin kay 4Ps SMPD Chief Ponce na ang mga 4Ps households na karapat-dapat na maging beneficiaryo ng Sustainable Livelihood Program o SLP ng DSWD ay inaalalayan na mabigyan ng tulong pangkabuhayan na aagapay upang makaahon sila sa kanilang. Ang mga serbisyong binibigay ng SLP ay mayroong dalawang tracks. Ito ang Micro-Enterprise Development na naglalayong bigyan ng tulong ang mga individual na interesado sa pagiging entrepreneur at ang ikalawang track naman ay ang naglalayong magbigay ng trabaho sa mga nangangailangan sa pamamagitan ng employment facilitation. Ayun, partner, ito nga yung sinasabi natin kanina, di ba, na hindi tayo tumitigil sa isang kumbaga intervention o tulong lang. Yung mga 4Ps na beneficiaries natin, bibigyan natin sila or sila yung prioridad sa ating Sustainable Livelihood Program. Tsaka yung 4Ps kasi, yun nga yung sinasabi ni Program Manager Gemma Gabuya. Director Gemma Gabuya. Director Gemma Gabuya, na kailangan lahat ng 4Ps beneficiaries magpa-register sa PhilSys. Magkaroon sila ng national ID. Kasi di ba sa national ID, kompleto na yun eh. Kompleto na yung mga information ng isang tao, di ba? Ng isang Pilipino. So, dun magbabase para mas madali na ano bang tawag doon? Na mabigyan sila ng bukod sa tulong. Kasi, di ba pagka 4Ps beneficiaries ka, meron ka pa rin, hindi naman tayo humihinto dun sa pagbibigay, pagka nagbigay tayo ng monthly cash assistance sa kanila na para yun sa education. Meron pa din yun na tinitignan kasi priority sila doon na mapasok dun sa sustainable livelihood. Yes, yun yung pangsalo. Diba? Kasi pag nag-graduate na yung ating mga estudyante, diba? Kapag after nilang di ba may 300, 500, 700. So kapag natapos na tayo sa pagbibigay sa kanila ng mga ganong grants, ano naman yung susunod? So yung pangsalo natin ay yung livelihood program. Yun yung SLP. Para makita na tuloy-tuloy kung makakaahon ka ng tuluyan sa kahirapan. Oo, di ba hindi yung porke na nakatapos ka na, nakagraduate na, naka-exit ka na sa 4Ps, yung tapos iba kasi, yung iba kasi bumabalik sa kahirapan kahit nakatapos. Kasi may mga, 'di ba, hindi naman natin maiwasan, 'di ba, partner, kunwari nagkasakit o kumbaga namatayan. Yung mga ganun na personal ba na na pinagdadaanan ng isang tao na kahit na natulungan natin sila tapos nakaangat na sila sa poverty threshold, 'di ba? Meron 'yan eh. May kumaga parang may qualification, 'di ba, para makaangat ka sa poverty threshold. Pero may mga nangyayari na gano'n na personal na sakuna na unfortunately bumabalik sila sa under the poverty threshold. Kaya naman meron tayong tulong na ibinibigay pa rin sa kanila. Ay, mabanggit ko nga pala, partner. Yung pag-fill up dun sa pag-register sa PhilSys, meron pala tong nakalagay na parang equivalent. Halimbawa, ikaw nagpa-register ka, equivalent to 1 month na pag-attend mo sa FDS. Family Development Session. Parang equivalent ito doon. So, kaya parang hinihikaya talaga ng 4Ps na magpa-register ang lahat ng mga households
na And beneficiaries. Ito partner, di ba? Isa din na nabanggit ni ating DSWD spokesperson, Assistant Secretary Irene Dumlao kahapon, na doon pala sa mga family development sessions, para po din to sa mga kababayan natin na hindi pa nakakaalam, ang mga 4-piece beneficiaries natin, hindi lang kasi yan basta grant na every month binibigyan sila ng cash assistance. Hindi po yun ganon. Meron po silang kumbaga, kino-comply na mga requirements. So, kagaya po nun, ang ating mga 4-piece beneficiaries, may mga ina-attendan sila ng mga family development sessions. At isa nun, sa na-share ni ASIC Irene kahapon, is yung pag-attend, isa sa mga topics sa family development sessions, yung kung paano maging isang active na citizen ng Pilipinas. So, ito, tama ba yung sa sinasabi mo, partner, kung i-connect natin yung dalawa, part ng pagiging active citizen nila ng Pilipinas ay pag-register sa PhilSys. Kaya naman pala. Para mas mabilis, tulong din to para sa mga social workers natin, mas mabilis na malalaman yung mga information, yung mga personal information tungkol dun sa client. Tama rin naman yun, partner.